Maaga pa lamang, gising na si Christian. Nakaupo siya sa kanilang veranda, iniinom ang mainit na kape habang pinagmamasdan ang lumalagong hardin sa harap ng bahay. Maya-maya, lumapit ang kanyang anak ni si Stephanie. Suot ang kanyang paboritong kulay rosas na damit at may daladalang libro. "Good morning, Pa!" Masiglang bati ni Stephanie habang yumakap sa kanyang ama. "Good morning, anak." Tugon ni Christian, sabay ngiti at haplo sa buhok ng anak. "May plano ka ba ngayong araw?" "Mag-aaral lang po ako, Papa. Tapos, baka makipagkita ako sa mga kaibigan ko mamayang hapon." Sagot ni Stephanie habang umupo sa tabi ng kanyang ama. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Alam ni Christian na mabilis na lumalaki si Stephanie at marami siyang gustong ipaalala sa anak. Mula pa ng bata si Stephanie, sinisigurado na ni Christian na hindi niya malilimutan ang mga mahalagang aral sa buhay. Lalo na at napapaligiran sila ng kayamanan. "Stephanie," bunga ni Christian sa seryosong tono, "may gusto akong ipaalala sa'yo." Tumingin si Stephanie sa kanyang ama. Alam na may malalim na sasabihin ito. "Alam mo, mahalaga ang edukasyon at materyal na bagay," patuloy ni Christian. "Pero tandaan mo, hindi ito ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ito ang dahilan kung bakit tayo narito sa mundong to. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso at ugali ng isang tao." "Alam ko po yan, Papa," sagot ni Stephanie, ngunit nakikita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. "Pero minsan, nahihirapan ako kapag may mga tao na tinutulig sa ako o sinasabing spoiled daw ako dahil sa yaman natin." Tumango si Christian at tumingin sa malayo. Tila nagbabalik tanaw sa mga panahon ng kanyang kabataan. "Anak, laging may mga taong hahamak o huhusga sa'yo. Lalo na kung hindi nila alam ang tunay na pagkatao mo. Pero hindi mo dapat hayaang sirain nila ang puso mo. Kahit gaano karami ang pera natin, mas mahalaga pa rin kung paano ka makitungo sa iba. Dapat hindi ka magmalaki at hindi mo ipagyabang ang anuman." Hinawakan ni Christian ang kamay ni Stephanie at matamis na ngumiti. "Kahit anong sabihin ng iba, anak, ang mahalaga ay mabuti kang tao. Huwag mong kalilimutan yan, ha. Hindi mo kailangan ipakita ang yaman mo para mahalin ka o para magustuhan ka. Mas mahalaga kung ano ang laman ng puso mo." Tahimik na tumango si Stephanie. Nakatitig sa kanyang ama habang hinihigop ang bawat salitang sinabi nito. Alam niyang hindi madaling isabuhay ang mga aral ng kanyang ama. Pero batid niyang tama ito. Lumalalim ang kanyang pag-unawa sa tunay na halaga ng pagiging mabuting tao. "Kaya kahit hamakin ka ng mundo, Stephanie," patuloy ni Christian, "huwag mong hayaang mawala ang kabutihan sa puso mo." Ngumiti si Stephanie at yumakap ng mahigpit sa kanyang ama. "Salamat po, Papa. Hindi ko po makakalimutan yung mga sinasabi niyo." Mula sa kanyang braso, naramdaman ni Christian ang tibok ng puso ng kanyang anak. Isang pusong puno ng pangarap, kabutihan at determinasyon. Habang magkasama pa rin sina Christian at Stephanie sa veranda, unti-unti nang bumababa ang araw. Tila mas naging tahimik ang paligid, na nagbibigay ng espasyo para sa mas malalim na pag-uusap. Si Stephanie nakatingin sa malayo. Iniisip ang mga sinabi ng kanyang ama. Napaisip siya tungkol sa kanyang ina. Isang usaping hindi nila madalas pag-usapan. Matagal na siyang may mga katanungan. Pero ngayon, tila handa na siyang itanong ang mga iyon. "Papa," bungad ni Stephanie, bahagyang kinakabahan. "Pwede mo ba akong kwentuhan tungkol kay Mama?" Napatingin si Christian sa anak. Bahagyang nagulat pero alam niyang darating ang sandaling ito. Malalim ang kanyang buntong hininga bago muling nagsalita. "Alam kong darating ang araw na tatanungin mo ako tungkol sa kanya, anak." Umayos ng upo si Christian at nagsimulang magkwento. "Ang mama mo, si Jessa. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko noon. Mahal na mahal ko siya, Stephanie. Noong mga oras na ipinagbubuntis ka niya,
Sobrang saya namin. Pinlano namin lahat. Kung anong pangalan mo, anong magiging future mo. Lahat ng detalye, pinag-uusapan namin. Tumingin si Stephanie sa kanyang ama. Napansin ang lungkot ng mga mata nito. Pero nung pinanganak ka, anak, sobrang hirap ang pinagdaanan ni Jessa. Hindi naging madali ang lahat. Nandun ako sa ospital. Hawak-hawak ang kamay niya. Pinipilit kong maging matapang para sa kanya. Para sa'yo. Napatingin sa malayo si Christian. Tila bumabalik sa gabing iyon. Nung oras na yon, alam ko na malapit na siyang mawala. Sinabi niya sa akin nun, Christian, alagaan mo ang anak natin. Gawin mo siyang mabuting tao. Huwag mo siyang pababayaan. Hinigpitan ni Christian ang kanyang pagkakahawak sa upuan. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Tahimik si Stephanie habang pinipilit unawain ang bigat ng sinabi ng ama. Anong naramdaman mo nun, Papa? Tanong niya nang mahinahon. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Labis akong natakot, Stephanie. Sagot ni Christian. Naisip ko, paano ko to magagawa ng mag-isa? Wala akong kaide-ideya kung paano ko palalakihin ang anak ko nang wala ang mama mo. Umiyak ako. Nagmakaawa sa Diyos na huwag siyang kunin sa amin. Pero noong mga huling oras niya, nakita ko na bumibitaw na siya. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. At pagkatapos nun, iniwan na niya tayo. Hindi mapigilan ni Stephanie ang mapaluha. Bagamat bata pa siya noong namatay ang ina, ang bigat ng kwento ng ama ay tila bumalot sa kanyang damdamin. Sobrang hirap pala, Papa. Mahinang sambit ni Stephanie, pilit na pinipigil ang luha. Si Christian, habang nakatingin sa kanyang anak, dahan-dahang ngumiti kahit may luha sa mga mata. Oo anak, sobrang hirap. Pero nung makita kita, ikaw ang dahilan kung bakit pinilit kong lumaban. Pinangako ko sa mama mo na gagawin ko lahat para hindi ka magkulang. Kahit nawala siya, nandito ako para sa'yo. Palagi. Nalulungkot ako, Papa, kasi hindi ko na siya nakilala. Sabi ni Stephanie. Pero ramdam ko sa mga kwento mo na sobrang mahal mo siya pa. Oo anak, mahal na mahal ko ang mama mo. At alam ko, kung nandito siya ngayon, magiging sobrang proud siya sa'yo. Sagot ni Christian habang pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Tahimik na nakiusap si Stephanie. Papa, kwentuhan mo pa ako tungkol kay mama. Gusto kong marinig lahat ng kwento nyo. Ngumiti si Christian. Masaya na si Stephanie ay gustong malaman ang tungkol kay Jessa. Alam niyang sa mga susunod na pagkakataon, mas mabubuksan pa ang mas masalimuot at malulungkot na kwento tungkol sa nakaraan. Pero para sa gabing ito, sapat na ang makipag-usap at muling balikan ang nakaraan. Sige anak, kwentuhan kita ng lahat. Sabi ni Christian, sabay hawak sa kamay ng anak. Pero tandaan mo ha, kahit wala si mama mo, nandito ako palagi. At kahit kailan, hindi mo kailangan mag-alala. Lagi kitang poprotektahan. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Lumalalim ang ugnayan ng mag-ama. Si Stephanie, bagamat malungkot sa pagkawala ng ina, ay mas naging malapit sa ama at mas napagtanto kung gaano siya kamahal nito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Christian at Stephanie, ramdam pa rin ang bigat ng kanilang naging usapan kagabi tungkol kay Jessa, ang ina ni Stephanie. Bagamat nagpapatuloy sila sa araw nila, tila naroon pa rin ang lungkot sa kanilang mga puso. Hindi mapigilan ni Stephanie ang mag-isip tungkol sa mga sakripisyo ng ama mula nang mamatay ang kanyang ina. Habang naghihimay ng itlog si Christian, napansin niya ang malalim na iniisip ng anak. Stephanie, tawag niya. May iniisip ka ba? Napatingin si Stephanie sa kanya. Papa, naiisip ko lang po yung mga kwento mo tungkol kay mama. Hindi ko alam kung paano mo kinaya lahat ng yun. Sobrang tapang mo pa.
Ngumiti ng bahagya si Christian, pero hindi ito ang tipikal na masayang ngiti. May halong lungkot at bigat ng alaala sa kanyang ekspresyon. Hindi madali, anak. Sa totoo lang, maraming beses na halos nais ko nang sumuko. Saglit na tumigil si Christian. Tinitingnan ang tasa ng kape sa harap niya. Matapos mamatay ni mama mo, parang wala ako sa direksyon. Wala akong ideya kung paano palalakihin ang isang anak ng mag-isa. Minsan, sa gabi, nagigising ako nang wala na akong lakas. Nararamdaman ko ang kawalan, ang sobrang kalungkutan. Palagi kong iniisip, kaya ko pa ba? Nanatiling tahimik si Stephanie. Hawak-hawak ang kubyertos pero hindi nakakain. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ng ama. Papa, hindi ko alam na dumaan ka sa ganon. Bulong niya, punong-puno ng simpatya. Siyempre anak, hindi ko to pinakita sa'yo noon. Masyado kang bata para maintindihan pa. Tugon ni Christian, bumuntong hininga bago muling nagsalita. Pero tuwing nakikita kita, tuwing tinitingnan kita habang natutulog, doon ko kinukuha ang lakas ko. Alam ko na kailangan mo ko. Wala na ang mama mo pero ikaw, nandito ka. At yun ang dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. Kung bakit pa ako nagpapatuloy. Tumingin si Stephanie sa kanyang ama. Damang-dama ang bawat salitang sinabi nito. Papa, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Alam kong maraming bagay ang hindi ko naintindihan noon pero ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan lahat. Hinawakan ni Christian ang kamay ni Stephanie. Hindi mo kailangang magpasalamat anak. Ginawa ko yon dahil mahal kita at mahal ko ang mama mo. Hindi ko hinayaan na mawala ang kabutihan ng pamilya natin kahit wala na siya. Tumango si Stephanie, pinipigilan ang luha. Pero hindi ba kayo nalulungkot papa? Parang napakalaki ng sakripisyo nyo para sa akin eh. Oo anak, may mga panahon na sobrang lungkot ko. Pero alam mo, kapag nakikita ko sa mga ngiti mo, ang mga pangarap mo, nawawala lahat ng hirap. Alam kong ginagawa ko ang tama. Hindi mapigilan ni Stephanie ang mapaluha, pero ngumiti siya sa kanyang ama. Napakaswerte ko po na kayo ang tatay ko. Hindi ko po hihilingin pa ng higit sa kung ano ang binibigay ninyo. Tumayo si Christian at niyakap si Stephanie ng mahigpit. Hindi mo kailangan humiling pa anak. Ang mahalaga sa akin ay ang makita kang masaya at lumaking mabuting tao. Yun ang pangako ko kay mama mo. Yun ang pangako ko sa'yo. Tumahimik saglit ang mag-ama. Parehong ramdam ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Pero puno rin ng pagmamahal at pangunawa ang kanilang puso. Alam ni Christian na marami pang kwento ang kailangan nilang pag-usapan sa mga susunod na araw. Pero ngayon, sapat na ang kanilang pag-uusap. Sapat na ang maparamdam kay Stephanie na kahit gaano kahirap ang buhay nila noon, laging naroon ang kanyang ama upang alagaan at protektahan siya. Matapos ang kanilang usapan ng nakaraang araw, mas naging malapit sina Christian at Stephanie. Ngunit hindi pa rin maiiwasan ni Christian ang bumalik sa mga alaala ng pagiging ama at ina para kay Stephanie mula noong nawala si Jessa. Isang gabi, habang nanonood ng TV si Stephanie sa sala, lumapit si Christian at lumupo sa tabi niya. Tanga ng isang album ng mga larawan. Naalala mo ba ang mga ito? Tanong ni Christian, pinubuksan ang album na puno ng mga litrato ni Stephanie noong bata pa siya. Mga larawan ng kanyang unang hakbang, unang kaarawan at mga sandaling karga-karga siya ni Christian noong sanggol pa siya. Ngumiti si Stephanie habang binubuklat ang mga pahina. Hindi ko na maalala papa pero sa mga kwento mo, parang nakita ko na rin lahat. Napabuntong hininga si Christian. Ngumiti ngunit may halong lungkot. Alam mo Stephanie, nung sanggol ka pa, sobrang hirap ng pagpapalaki sa'yo. Wala akong alam kung paano pakainin o patahanin ka kapag umiiyak ka. Madalas pa nga umaabot ako ng madaling araw. Pinapakalma ka.
Natawa si Stephanie. Baka po sobrang iyakin ko noon. Umiling si Christian habang tumatawa rin. Hindi naman, pero may mga oras talaga na hindi kita mapatahan eh. Napapaisip ako kung ginagawa ko ba ng tama. Wala ang mama mo para tulungan ako. Tapos ako, first time dad lang din. Pero kahit kaano kahirap, alam kong hindi kita pwedeng pabayaan. Papa, paano niyo kinaya lahat ng yun ng mag-isa? Tanong ni Stephanie, humanga sa lakas ng ama. Paano niyo natiis yung hirap? Hindi ba kayo napagod? Sumandal si Christian sa sofa at nag-isip ng sagot. Sa totoo lang, pagod ako anak. Totoo yan. Minsan, sa sobrang pagod ko, hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Pero tuwing tinitingnan kita habang natutulog ka sa crib, bumabalik ang lakas ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nagpatuloy ako. Sabi ko sa sarili ko, kahit gaano kahirap, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Naging tahimik si Stephanie. Ramdam niya ang bigat ng sakripisyo ng ama at kung paano ito nagpatuloy kahit mag-isa. May mga panahon na gusto ko nang sumuko. Patuloy ni Christian. Na parang hindi ko na kaya. Pero alam mo kung anong nagbalik ng lakas ko? Ano po yun, Papa? Tanong ni Stephanie, puno ng interes. Ikaw, sagot ni Christian, tinapik ang balikat ng anak. Sa tuwing titingnan kita, lahat ng pagod, lahat ng hirap, nawawala. Alam ko na kailangan mo ako, at yun ang nagpapatibay sa akin. Napaluha si Stephanie. Ngayon lang niya lubos na naunawaan kung gaano kalalim ang pagmamahal ng ama sa kanya. Hindi ko po alam kung paano kita pasasalamatan pa. Lahat ng hirap na pinagdaanan nyo, dahil lang sa akin. Ngumiti si Christian at niyakap ng mahigpit ang anak. Wala kang kailangan ipagpasalamat anak. Gagawin ko lahat ng yon ng paulit-ulit kung kinakailangan. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Habang nakayakap sila sa isa't isa, napagtanto ni Stephanie na kahit wala siyang ina na kasama sa paglaki, hindi siya kailanman nagkulang. Ang ama niya, na hindi lamang tumayong tatay, kundi naging ina rin, ay binigay ang lahat para sa kanya. Habang lumilipas ang gabi, patuloy pa silang nagkwentuhan. Hindi lahat ng alaala ay masaya. Maraming hirap at kalungkutan. Pero sa mga kwento ni Christian, naramdaman ni Stephanie ang walang hanggang pagmamahal at dedikasyon ng kanyang ama sa kanya. Lumipas ang ilang linggo mula nang magkaroon ng mas malalim na usapan sina Christian at Stephanie tungkol kay Jessa, mas lalo pang lumalim ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Sa bawat araw, lalo pang nararamdaman ni Stephanie ang sakripisyo ng kanyang ama para sa kanya, lalo na sa mga kwentong ikinikwento ni Christian. Ngunit isang araw, nagkaroon ng isang espesyal na event sa eskwelahan ni Stephanie. Isang Parent-Child Activity Day. Alam ni Stephanie na mahalaga ang araw na ito para sa kanya, pero may kaba siyang nararamdaman. Bago umalis ng bahay, naglakad si Stephanie papunta sa opisina ng kanyang ama. Nakita niya si Christian, seryosong nagtatrabaho at kausap sa telepono. Halatang maraming iniintindi sa negosyo. Hindi niya alam kung dapat ba niyang istorbohin ito. Alam niyang may isang mahalagang business meeting ang ama mamaya. Ngunit hindi rin niya maiwasang umasa na baka dumalo pa rin ito sa event niya. Papa, mahina niyang tawag habang nakatayo sa pintuan. Saglit na tumigil si Christian mula sa pakikipag-usap sa telepono at ngumiti kay Stephanie. Yes, anak? Ano ang kailangan mo? Nag-alinlangan si Stephanie ngunit nagpatuloy. May parent-child activity po kasi kami mamaya sa school. Pero alam ko po na busy kayo kaya naiintindihan ko kung hindi kayo makakapunta. Napangiti si Christian, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Alam niya ang importansya ng business meeting na ito para sa kanyang negosyo. Ngunit alam din niya na ang mga ganitong pagkakataon kay Stephanie ay hindi niya dapat palampasin. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila
habang iniisip ni Christian ang tamang desisyon. Maya-maya, tumingin siya sa anak at tinapik ang kanyang balikat. "Anak," nagsimula si Christian. "Alam kong mahalaga tong araw para sa'yo. At kahit may importanteng business meeting ako mamaya, mas mahalaga ka. Ikaw ang priority ko." Nagulat si Stephanie sa narinig. "Pero Papa, ang meeting nyo." Umiling si Christian at ngumiti. "Anak, maraming business meetings pa ang darating. Pero mga pagkakataong katulad nito, na makasama kita, hindi ko na yun mababalik kapag nawala. Gusto kong makita ka na masaya sa event mo." Labis na saya ang naramdaman ni Stephanie at napayakap siya ng mahigpit sa kanyang ama. "Salamat, Papa. Sobrang saya ko na pupunta kayo." Kinansela ni Christian ang kanyang business meeting at nagdesisyong sumama kay Stephanie sa school. Nang makarating sila sa event, nakita ni Stephanie ang ibang mga magulang na masaya kasama ang kanilang mga anak. At naroon siya, kasama ang kanyang ama na handang isantabi ang lahat para lamang sa kanya. Habang nasa gitna ng mga aktibidad, nakita ni Stephanie ang kasiyahan at saya sa mukha ng kanyang ama. Nakikilahok ito sa bawat laro at sinisiguradong maganda ang araw para sa kanilang dalawa. Sa bawat hakbang, ramdam ni Stephanie na wala nang hihilingin pa. Ang kanyang ama na hindi lamang nagbigay ng material na yaman, kundi pati ang oras, malasakit at pagmamahal ay tunay na kayamanan sa kanyang buhay. Pagkatapos ng event, habang pauwi sila, hindi mapigilan ni Stephanie ang magsalita. "Papa, alam niyo po, kahit minsan malungkot ako dahil wala na si Mama, masaya po ako kasi kayo yung nandito. Sobrang pagmamahal po ang binibigay niyo sa akin." Ngumiti si Christian at hinaplos ang ulo ni Stephanie. "Anak, mahal na mahal kita. At kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para iparamdam sa'yo yon. Wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang kaligayahan mo." Habang nagmamaneho pauwi si Christian, tahimik lamang si Stephanie. Iniisip kung gaano siya kaswerte sa pagkakaroon ng isang ama na handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang bawat sakripisyo ni Christian ay isang patunay ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Lumipas ang mga taon at mabilis na lumaki si Stephanie. Ngayon, siya ay 19 years old na. Isang dalaga na puno ng pangarap at tiwala sa sarili. Matapos ang lahat ng sakripisyo ni Christian, si Stephanie ay naging isang mabuting anak at estudyante. Masaya ang kanilang buhay, ngunit sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay ng kanilang pamilya, nanatili si Stephanie na mapagpakumbaba, tulad ng palaging ipinapaalala ng kanyang ama. Sa kabila ng masaya at masaganang buhay, may isang bagay na hindi madalas na pinag-uusapan ni Stephanie. Ang kanyang sariling damdamin tungkol sa kanyang yaman. Madalas, nararamdaman niyang hindi siya madaling maunawaan ng ibang tao dahil sa kanilang marangyang buhay. Kaya sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon na makilala ang mga bagong tao, madalas niyang itinatago ang tungkol sa yaman ng kanilang pamilya. Isang araw, habang nag-aaral sa isang tahimik na coffee shop sa isang sikat na mall, nakilala ni Stephanie si Mark. Nagkataon lang na parehong may kailangan silang gamitin na upuan, at sa di inaasahang pagkakataon, nauwi ito sa isang masayang usapan. "Excuse me, miss. Is this seat taken?" Tanong ni Mark habang tumuturo sa upuang nasa tabi ni Stephanie. Ngumiti si Stephanie at tumango. "Oh no, it's not taken. Feel free to sit here." Umupo si Mark at nagsimula silang magkwentuhan. Simple lamang ang kanilang usapan sa simula. Mga paboritong libro, kurso sa kolehiyo at mga interes. Si Mark ay isang mabait at magalang na binata. At hindi nagtagal ay naging mas komportable si Stephanie sa kanya. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, unti-unting napansin ni Stephanie na masaya siyang kasama si Mark. Hindi ito tulad ng ibang tao na palaging nag-uusisa tungkol sa yaman ng kanyang pamilya. "I'm studying architecture," sabi ni Mark, humigop ng kanyang kape. "Ikaw, what are you studying?"
Business management. Sagot ni Stephanie, kaswal ang tono. Gusto ko rin kasing magtayo ng sariling negosyo balang araw. Oh, that's nice. Do you plan on taking over your family's business or starting your own? Tanong ni Mark nang hindi pa alam ang malalim na detalye ng buhay ni Stephanie. Napangiti si Stephanie, ngunit sa loob-loob niya, nag-aalangan. Alam niyang ito na ang simula kung saan maaaring lumabas ang tanong tungkol sa yaman ng kanilang pamilya. Kaya minabuti niyang iwasan ang usapan tungkol dito. Actually, sagot ni Stephanie, medyo alanganin. Hindi ko pa sigurado eh. I actually wanna build something of my own. You know. Tumango si Mark. Hindi napansin ang bahagyang pag-iwas ni Stephanie. That's great. I think it's always fulfilling to create something from scratch. My mom actually started from the bottom then. She's now a senior executive at the company she works for. And she inspires me a lot. Napansin ni Stephanie ang saya sa mga mata ni Mark habang ikinikwento nito ang ina. Wow, that's amazing. It's great to have someone like that to look up to. Yeah, I admire her a lot. Patuloy ni Mark. She always tells me that success comes from hard work, not just from what you have. You need to earn it. Nang marinig ito ni Stephanie, lalong bumigat ang damdamin niya. Nakikita niya na si Mark ay may sariling prinsipyo pagdating sa buhay at tagumpay. Prinsipyong tugma sa mga itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ngunit kahit paano'y naramdaman ni Stephanie ang takot na baka kapag nalaman ni Mark ang kanilang tunay na kalagayan, magbago ang tingin nito sa kanya. Ayaw niyang masira ang kanilang magandang samahan dahil lang sa yaman ng pamilya niya. That's true, sagot ni Stephanie habang ngumiti. My dad always says something similar. Sa kabila ng kasiyahan na nadarama nila sa kanilang pag-uusap, may nararamdaman pa ring bigat sa puso si Stephanie. Alam niyang darating ang araw na kailangan niyang ipagtapat kay Mark ang tungkol sa kanyang pamilya at yaman. Ngunit para sa ngayon, mas pinili niyang hayaan ang kanilang relasyon na magpatuloy sa paraang simple. Na para bang isa lang siyang normal na dalaga, walang komplikasyon, walang kayamanang nakapaligid. Habang tumatagal ang kanilang usapan, mas nakikita ni Stephanie kung gaano kasimple at totoo si Mark. At ito ang mas lalong nagpalapit sa kanya rito. Ngunit sa bawat sandaling pinipili niyang itago ang tunay niyang kalagayan, mas nararamdaman niya ang pag-usbong ng mas malaking problema na maaaring makaharap nila sa hinaharap. Sa kabila ng lahat, masaya si Stephanie na kahit sandali, may isang taong nakikita siya bilang siya lamang. Hindi bilang anak ng isang mayamang pamilya, kundi bilang isang simpleng tao na may mga pangarap at pagnanasa sa buhay. Lumipas ang ilang linggo, matapos ang unang pagkikita ni Stephanie at Mark. Mula noon, mas madalas na silang nagkikita sa parehong coffee shop o minsan ay sa campus. Dahil pareho silang nag-aaral sa parehong universidad. Unti-unti nang lumalim ang kanilang samahan at nagkaroon ng espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Sa bawat oras na magkasama sila, parang nawawala ang takot at alinlangan ni Stephanie sa pagbubukas tungkol sa kanilang yaman. Dahil naramdaman niyang si Mark ay isang taong hindi tumitingin sa material na bagay. Isang hapon, nagkita muli sina Mark at Stephanie sa park. Maganda ang panahon at pinili nilang maglakad-lakad habang nag-uusap. Sa kanilang mga pag-uusap, napag-usapan na nila ang mga pangarap, pamilya at hinaharap. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi pa rin nababanggit ni Stephanie ang kanilang tunay na kalagayan sa buhay. Habang naglalakad sila, tumigil si Mark at seryosong tinanong si Stephanie. Alam mo Steph, parang ang saya palagi kapag magkasama tayo. But I can't help but feel na may mga bagay kang hindi pa nasasabi sa akin. You don't really talk much about your family or where you live. Is there something you're hiding? Nagulat si Stephanie sa tanong na iyon. Ngunit agad siyang ngumiti para maitago ang kaba. Wala naman, sagot niya. It's just, I prefer not to talk too much about personal stuff. I enjoy our time together without focusing on those things. Tumango si Mark, pero tila hindi pa rin siya kumbinsido. I get that,
But I want to know more about you, Steph. I've shared a lot about my family, my mom's work, and even my plans for the future. But, ikaw? Parang ang konti mo lang ikwento. Naramdaman ni Stephanie na lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Gusto niyang maging totoo kay Mark, pero natatakot siya na baka magbago ang tingin nito sa kanya kapag nalaman ang totoo. Ngunit mas nararamdaman din niya na mahalaga kay Mark ang pagiging bukas at tapat sa isa't isa. Nang makaupo sila sa isang bench sa park, huminga ng malalim si Stephanie. Mark? Nagsimula siya. It's not that I don't trust you. I do. It's just that it's complicated. Complicated? How? Tanong ni Mark, seryoso na ngayon at tila nag-aalala. Hindi agad makapagsalita si Stephanie. Tumitig siya sa mga puno sa paligid, nag-iisip kung paano sasabihin nang hindi nagiging pabigat ang lahat. Kasi, simula niya. I didn't want to be judged for my family's background. I wanted you to see me as just Stephanie, not because of who my family is or what we have. Umiling si Mark at marahang hinawakan ang kamay ni Stephanie. I don't care about that. I like you for who you are, not for what you have. Napangiti si Stephanie sa sinabi ni Mark. Ngunit alam niyang hindi pa rin siya handang ibunyag ang buong katotohanan. Salamat, mahinang sabi niya. Pero may mga bagay na kailangan pang itama sa takdang panahon. Pilit niyang pinapanatili ang pag-uusap na magaan. Ngunit ramdam niya na si Mark ay nagiging mas curious tungkol sa kanyang tunay na buhay. Alam niyang hindi niya ito pwedeng itago magpakailanman. Ngunit sa ngayon, masaya siya na nagkaroon sila ng magandang relasyon na walang halong yaman o anumang material na bagay. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit pa sila. Nagkaroon sila ng mga pagkakataon na mas makilala ang isa't isa. Ngunit sinadya pa rin ni Stephanie na huwag masyadong ikwento ang kanyang pamilya at yaman. Para kay Stephanie, mas mahalaga ang kasalukuyang koneksyon nila ni Mark kaysa ipilit na ibunyag ang lahat. Sa kabila ng kanyang mga takot, naramdaman niyang may panahon pa upang magbukas ng mas malalim. Hanggat masaya sila sa isa't isa, handa si Stephanie na ipaglaban ang kanilang relasyon. Isang relasyon na itinayo sa katapatan at respeto, kahit may ilang lihim pa siyang itinatago. Habang mas tumatagal ang kanilang relasyon, mas lalo pang lumalalim ang pagkakaintindihan ni Stephanie at Mark. Mula sa mga simpleng pag-uusap sa coffee shop, ngayon ay halos araw-araw na silang magkasama sa iba't ibang lugar. Sa park, sa university, at maging sa mga simpleng lakad-lakad. Unti-unti nang naramdaman ni Stephanie na mahalaga si Mark sa kanya. Hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang espesyal na tao sa kanyang buhay. Isang araw, habang magkasama silang naglalakad sa university grounds, napadako ang usapan nila tungkol sa pamilya. Si Mark, masaya at tila excited, biglang ikinuwento ang tungkol sa kanyang ina. Alam mo, Steph, proud na proud ako sa nanay ko, sabi ni Mark habang nakangiti. She worked her way up sa company where she's now a senior executive. Talagang naging inspirasyon siya sa akin. Natuwa si Stephanie sa narinig. Wow, ang galing naman ng mom mo. Ano bang line of work niya? She works for a big company, sagot ni Mark. Isa siya sa mga top executives dun. Talagang nagtrabaho siya mula sa ibaba hanggang sa marating kung nasaan siya ngayon. That's why I admire her so much. Gusto ko ring sundan yung mga yapak niya balang araw. Yung magtagumpay sa sarili kong paraan. Napangiti si Stephanie habang nakikinig at naramdaman niya ang respeto ni Mark para sa ina nito. That's amazing, Mark. Ang swerte mo to have such a strong role model. Yeah, sagot ni Mark. And that's why I'm working so hard din sa studies. Gusto kong ipakita sa kanya na kaya ko rin magtagumpay kahit na hindi ako nakadepende sa yaman o connections ng family. I want to earn my own success. Habang patuloy na nagkikwento si Mark, napansin ni Stephanie na may pagkakapareho sila sa mga pinapahalagahan. Ang prinsipyo na dapat ay nagsusumikap ang isang tao
para sa tagumpay at hindi lamang umaasa sa kung anong meron ang pamilya. Sa bawat salita ni Mark, mas lalong humanga si Stephanie sa pagiging independent at grounded nito. Ngunit sabay din nitong pinatitindi ang kanyang takot na baka mabago ang tingin ni Mark kapag nalaman ang tunay niyang kalagayan. "Ikaw, Steph," tanong ni Mark, "kamusta naman ang family mo? Hindi mo pa gaanong nakwento sa akin eh." Agad na naramdaman ni Stephanie ang bahagyang kaba. Alam niyang darating ang puntong kailangan niyang sabihin ang totoo tungkol sa kanyang pamilya at yaman. Ngunit hindi pa siya handa. Hindi dahil wala siyang tiwala kay Mark, kundi dahil ayaw niyang masira ang simpleng samahan na meron sila. Gusto niyang makilala ni Mark ang totoo niyang pagkatao bago pa malaman ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang pamilya. Well, nag-aatubiling sagot ni Stephanie. "My dad's really busy with work eh, kaya minsan hindi kami masyadong nagkikita. But he's always been there for me when it matters most." "Oh, I see. Do you have siblings?" tanong ni Mark na tila gustong malaman pa ang mas maraming detalye. Umiling si Stephanie. "Nope, only child ako." Saglit na natahimik si Mark bago muling nagsalita. "That must be nice in some ways, pero minsan siguro nakaka-lonely rin, no? Especially if your dad is always busy." Bahagyang ngumiti si Stephanie, ngunit hindi niya ipinakita ang tunay niyang nararamdaman. "Yeah, sometimes, but I'm okay. I've learned to be independent din naman." Napansin ni Stephanie na mas nagiging curious si Mark tungkol sa buhay niya. Ngunit patuloy niyang pinipiling itago ang mga bagay na sa tingin niya ay hindi pa dapat malaman nito. Para kay Stephanie, mahalaga ang relasyon nila na hindi nakabase sa yaman o sa mga material na bagay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang hindi na magtatagal at kakailanganin na niyang ipagtapat ang totoo. Sa kabila ng lahat, masaya si Stephanie na kahit paano, si Mark ay nakatuon sa pagkatao niya at hindi sa yaman o estado sa buhay. Ngunit alam niya, hindi magtatagal ay haharapin nila ang mas malalim pang usapan tungkol sa kanilang mga pamilya. At sa araw na iyon, wala na siyang maitatago. Lumipas ang ilang buwan at mas lalong naging malapit sina Stephanie at Mark. Madalas silang nagkikita at gumagawa ng mga bagay na simple ngunit espesyal para sa kanilang dalawa. Pagpunta sa park, panonood ng sine at pag-aaral ng magkasama sa coffee shop, hindi pa rin nababanggit ni Stephanie ang tunay na estado ng kanilang buhay at nanatili siyang maingat sa mga usapan tungkol sa kanyang pamilya at yaman. Masaya si Mark na kasama si Stephanie at tila walang pakialam ito sa mga material na bagay. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Isang umaga, nagdesisyon si Mark na sorpresahin si Stephanie matapos ang klase nito. Habang tumatakbo ang araw, naisip niyang puntahan ang bahay ni Stephanie dahil hindi pa niya ito napupuntahan at wala rin itong binabanggit tungkol sa eksaktong tirahan. Nagkataon na malapit lang din ang bahay ni Stephanie sa isang lugar na madalas niyang daanan. Nag-message siya kay Stephanie pero hindi ito sumasagot. Kaya minabuti niyang pumunta na lamang para sorpresahin siya. Pagdating niya sa lugar na tinuro ni Stephanie noon na malapit sa kanila, nagulat si Mark nang makitang napakagara ng mga bahay. Napatingin siya sa isang malaking mansyon na may napakalawak na hardin at napakaraming mamahaling sasakyan sa garahe. Sa isip niya, imposible na si Stephanie ang nakatira dito, kaya hindi niya muna ito pinansin. Habang naglalakad siya palapit, napansin niyang may isang katulong na lumabas mula sa malaking bahay. May dalang ilang gamit at nagmamadaling pumasok sa kotse. Agad niyang nakita ang bahay na iyon ang mismong address na binanggit ni Stephanie noon. At natanto niya na doon nakatira si Stephanie, sa isang mansyon na hindi niya inaasahan. Nabigla si Mark. Hindi niya akalaing ganito kayaman si Stephanie. Sa kanilang mga kwentuhan, ni minsan ay hindi niya binanggit ang tungkol sa kanilang kayamanan at hindi rin ito ipinakita na galing siya sa isang marangyang pamilya. Sa oras na iyon, maraming tanong ang pumasok sa isip ni Mark. Bakit tinago ni Stephanie ang ganitong bagay? Bakit hindi niya binanggit kailanman ang kanilang napakalaking bahay at buhay sa karangyaan? Habang nakatayo si Mark sa harap ng gate,
lumapit ang isang guard at nagtanong, "Sir, may kailangan po kayo?" Nagdalawang isip si Mark kung ano ang sasabihin. Andito ba si Stephanie?" Tumango ang guard, ngunit halata sa ekspresyon nito ang pagtataka. Opo sir, pero hindi pa po siya nakakauwi eh. Sino po sila?" "Kaibigan lang po," sagot ni Mark na tila medyo hindi pa rin makapaniwala sa nakikita niya. Babalik na lang po siguro ako sa ibang oras." Nagpasya si Mark na umalis muna at bumalik na lang kapag nariyan na si Stephanie. Ngunit habang naglalakad siya palayo, hindi niya mapigilan ang mga katanungan sa kanyang isip. Bakit hindi sinabi ni Stephanie ang tungkol sa kayamanan nila? Naguguluhan si Mark at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagtatampo. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa hindi pagiging bukas ni Stephanie tungkol sa ganitong mahalagang aspeto ng kanyang buhay. Kinagabihan, nag-usap sila ni Stephanie. Nag-message si Mark at sinabing kailangan nilang mag-usap. Nang magkita sila, agad na napansin ni Stephanie ang seryosong ekspresyon ni Mark. "Mark, is everything okay?" Tanong ni Stephanie, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Tumango si Mark, ngunit bakas ang bigat sa kanyang mukha. "Steph, I went to your house earlier. I wanted to surprise you, but I was the one who got surprised instead." Napalunok si Stephanie. Agad na naintindihan kung saan patungo ang usapan. You went to my house?" Tumango si Mark. "Yeah, and I had no idea you live in such a huge place. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinagong ganito?" Napayuko si Stephanie. Alam niyang darating ang sandaling ito, ngunit hindi niya inaasahan na ngayon na iyon. "Mark, I'm sorry. I didn't mean to hide it from you. It's just that I didn't want you to see me differently because of my family's wealth. I wanted you to know me for who I am, not because of what we have." Natahimik si Mark saglit. Iniisip ang sinabi ni Stephanie. Alam niyang may punto ito, ngunit hindi niya maiwasang masaktan na tila hindi ito naging ganap na tapat mula sa simula. "I get that, Steph," sagot ni Mark. "But it just feels like you didn't trust me enough to know. I don't care about your money or your big house. I like you for you. Pero sana sinabi mo sa akin. We could have talked about it." Nakatingin si Stephanie sa kanya, luha na ang bumabalot sa kanyang mga mata. "I was scared, Mark. I didn't want to lose you. And I didn't want you to think na iba ako dahil lang sa kung anong meron kami. I'm still the same person you met." Tumayo si Mark at hinawakan ang kamay ni Stephanie. "I know, Steph. And I still like you for who you are. Pero gusto ko lang ng honesty between us. Ayoko ng secrets." Tumango si Stephanie, humihikbi ng bahagya. "I promise, Mark. No more secrets. I'll be honest with you from now on." Sa pagyakap ni Mark kay Stephanie, naramdaman nilang pareho na hindi pa huli ang lahat upang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit alam ni Stephanie na ang susunod na hakbang ay ipaliwanag ng mas malinaw ang lahat sa buhay niya. Kasama na ang pagiging bukas, hindi lamang kay Mark, kundi sa mga sarili nilang emosyon at pagdududa. Lumipas ang ilang linggo matapos ang kanilang seryosong pag-uusap tungkol sa pamilya ni Stephanie, mas naging bukas na sila sa isa't isa. At ang takot ni Stephanie na baka magbago ang tingin ni Mark sa kanya dahil sa kanilang yaman ay unti-unting nawawala. Mas naging matatag ang kanilang relasyon. At ngayon ay handa na si Mark na ipakilala si Stephanie sa kanyang ina. Isang araw, inimbatahan ni Mark si Stephanie na mag-dinner sa kanilang bahay upang ipakilala siya sa ina nito, si Mrs. Teresa Villanueva, isang respetadong executive sa isang malaking kumpanya. Sa kabila ng pagiging excited ni Stephanie, may konting kaba pa rin siyang nararamdaman. Gusto niyang magbigay ng magandang impression, lalo na at napakataas ng respeto ni Mark sa kanyang ina. "Don't worry," sabi ni Mark habang papunta sila sa bahay nila. "My mom's a little strict pero mabait siya kapag nakilala ka na niya ng mabuti." Ngumiti si Stephanie, ngunit hindi na itago ang kaba. "Sana nga," sagot niya. "Kailangan ko lang talagang gawin ang best ko."
Habang papalapit na sila sa bahay ni Mark, bigla silang napadaan sa isang putikan na hindi napansin ni Stephanie. Nabasa at nadumihan ang kanyang suot na bestida at dumami ang putik sa kanyang laylayan. Napahinto si Stephanie na bahagyang nagulat at napahiya. Oh no! Napayuko siya. Tinitingnan ng sira at dumi ng kanyang suot. Hindi pwede to. I can't beat your mom like this. Nakaramdam ng pagkaawa si Mark, ngunit tinapik niya si Stephanie sa balikat at ngumiti. It's okay, Steph. Huwag ka nang mag-alala. I'm sure she'll understand. Ngunit hindi mapakali si Stephanie. Alam niyang importante ang first impression at pakiramdam niya ay hindi siya presentable sa kasulukuyang sitwasyon. Sa kabila nito, nagdesisyon pa rin silang ituloy ang hapunan. Pagdating nila sa bahay, binuksan ni Mark ang pinto at nakita agad ni Stephanie ang eleganteng interior ng bahay. Malinis, moderno, at puno ng mamahaling dekorasyon. Isang babaeng nasa late 40s na, matangkad at formal ang itsura ang lumapit sa kanila. Ang ina ni Mark, si Mrs. Teresa Villanueva. Ma'am, this is Stephanie. Sabi ni Mark habang ipinapakilala ang kasintahan. Nginitian ni Mrs. Villanueva si Stephanie, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagsusuri. Hello Stephanie, nice to meet you. Sabi nito, ngunit medyo malamig ang tono. Agad niyang napansin ang putik sa laylayan ng damit ni Stephanie at hindi niya naiwasang kumunot ang noo. I'm sorry po. Agad na sabi ni Stephanie, halatang nahiya. Nadumihan po kasi ako habang papunta kami dito. Ngumiti si Mark, sinusubukang gawing magaan ang sitwasyon. Yeah, ma'am. May nadaanan kasi kaming putikan sa daan. It was an accident. Tila hindi ito ikinatuwa ni Mrs. Villanueva, ngunit hindi na siya nagkomento. I see. Well, why don't we head to the dining room? Sabi niya, ngunit ramdam ang tensyon sa kanyang boses. Habang kumakain sila ng hapunan, sinubukan ni Stephanie na maging masigla at makipag-usap ng maayos. Sinikap niyang maging magalang at kaaya-aya, ngunit tila hindi ito nakukuha ni Mrs. Villanueva. So Stephanie, bungad ng ina ni Mark habang hinigop ang kanyang wine. Tell me more about your family. I'm curious. Where do you come from? Medyo kinabahan si Stephanie sa tanong, pero agad siyang sumagot. Well, my dad is a businessman po. But before he became successful, we lived in the province for a while. May lahi po kaming probinsyana and I'm real proud of that. Napatingin si Villanueva kay Stephanie. Tila may bahagyang hindi pag-aproba sa kanyang mga mata. Oh, is that so? I see. Well, we all come from different backgrounds. Sabi niya, ngunit naramdaman ni Stephanie na tila may halong panlilibak ang tono nito. Naging tahimik si Mark. Napansin din niya ang biglang pagbabago ng tono ng kanyang ina. Ngunit bago pa man makapag-react si Stephanie, nagsalita muli si Mrs. Villanueva. You know, Mark, it's important to choose a partner who shares the same values and background. It makes life easier, don't you think so? Ramdam ni Stephanie ang tila direktang patama ng kanyang sinabi. Kahit hindi lantaran, naramdaman niyang tila pinupuna siya ni Mrs. Villanueva dahil sa kanyang pinagmulan. Ma'am, sabi ni Mark, halatang hindi komportable sa mga sinasabi ng kanyang ina. Stephanie and I understand each other. It's not about where we come from. Ngumiti si Mrs. Villanueva, ngunit malamig pa rin ang kanyang tono. Of course, dear. I'm just saying, relationships are complicated enough, don't you think? Nakayuko si Stephanie. Ramdam ang bigat ng bawat salita ni Mrs. Villanueva. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya na kailangang patagalin ang hapunan. Bagamat nasaktan siya, pilit niyang nilalabanan ang kanyang emosyon at iniisip na dapat ay ipakita niya ang kanyang lakas. Matapos ang hapunan, nagpaalam na si Stephanie at Mark. Ngunit halata sa kanya na hindi maganda ang naging first impression niya sa ina ni Mark. Habang naglalakad sila palabas ng bahay, pinilit ni Stephanie na ngumiti. Ngunit mababanaag ang kalungkutan sa kanyang mga mata. I'm so sorry about that, sabi ni Mark habang hinahawakan ang kamay ni Stephanie.
My mom, she's just protective of me. Don't take it personally. Umiling si Stephanie, pinipilit na maging matapang. Ano ka ba? That's okay. I understand. Maybe she just needs time to get to know me. Ngumiti si Mark at hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Stephanie. I'm sure she'll come around. Huwag kang mag-alala, Steph. Nandito lang ako. Habang magkasamang lumalabas sina Stephanie at Mark, alam ni Stephanie na kailangan niyang patunayan na hindi lamang sa sarili niya kundi sa iba na hindi mahalaga ang pinagmulan o yaman. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niyang magiging mahirap ang relasyon nila kung hindi niya mapapatunayan ang kanyang tunay na pagkatao kay Mrs. Villanueva. Matapos ang hindi magandang karanasan ng bahay ni Mark, pilit na nilabanan ni Stephanie ang panghuhusga na nararamdaman mula sa ina nito, si Mrs. Villanueva. Bagamat masakit ang naging mga pahiwatig ng ina ni Mark, pinilit ni Stephanie na manatiling positibo. Alam niyang may kakayahan siyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lamang kay Mrs. Villanueva, kundi sa kahit kanino. Isang araw, nagdesisyon si Stephanie na bumisita sa opisina ng kanyang amang si Christian. Hindi pa madalas na napupunta si Stephanie roon, lalo na at abala siya sa kanyang pag-aaral at personal na buhay. Ngunit sa araw na iyon, naisip niyang sorpresahin ng kanyang ama at makasama ito ng kaunting oras. Pagdating ni Stephanie sa labi ng gusali, kaagad siyang kinilala ng receptionist. Good morning, Mrs. Stephanie. Narito po kayo para bisitahin si Mr. Christian? Ngumiti si Stephanie at tumango. Yes po, gusto ko po siyang sorpresahin. Pagdating niya sa itaas ng opisina, agad siyang pinapasok sa executive floor, kung saan naroon ang opisina ng kanyang ama. Naglakad siya patungo sa malaking pinto ng opisina nito, dala ang kasabikang makita muli ang ama. Pero bago pa siya makapasok, may narinig siyang pamilyar na boses. Mr. Christian, narito po ang dokumentong kailangan niyong pirmahan para sa board meeting. Sabi ng isang babae mula sa loob ng opisina. Kilala ni Stephanie ang boses, si Mrs. Villanueva. Huminto saglit si Stephanie, nagulat na naroon din si Mrs. Villanueva. Hindi niya inaasahan na magkikita silang muli ng ganito kabilis, lalo pa sa opisina ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at marahang kumatok. Come in, sagot ni Christian mula sa loob. Binuksan ni Stephanie ang pinto at agad nang umiti nang makita ang ama. Hi Papa! Surprise! Napangiti si Christian sa kanyang anak. Halatang masaya siyang makita ito. Stephanie, anong ginagawa mo dito? Nakakatuwa naman at binisita mo ako. Ngunit sa gilid ng opisina, naroon si Mrs. Villanueva at tila nanigas sa kanyang kinatatayuan nang makita si Stephanie. Halatang nagulat ito at halos hindi makapagsalita. Stephanie? Bulong ni Mrs. Villanueva, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng ipinahiya niya noong nakaraang hapunan ay ngayon pala ay anak ng kanyang boss, si Christian, ang pinakamataas na tao sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Pakiramdam ni Mrs. Villanueva ay tila naglaho ang buong mundo sa kanyang harapan at wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Ngumiti si Stephanie sa kanya, ngunit halata rin ang bahagyang pagtataka sa mukha ng dalaga. Hello po, Mrs. Villanueva. Bati ni Stephanie ng magalang, bagamat may nararamdaman siyang tensyon mula sa babae. Hindi agad nakasagot si Mrs. Villanueva. Halos hindi ito makatingin ng diretso kay Stephanie. I didn't know na ikaw pala ang anak ni Mr. Christian. Sabi niya ng alanganin, halatang naguguluhan sa sitwasyon. Napansin ni Christian ang tensyon at agad siyang nagtaka. Magkakilala na pala kayo? Tanong ni Christian, tila hindi alam ang buong pangyayari. Yes, Papa. Sagot ni Stephanie, ngumiti ng bahagya. Na-meet ko po si Mrs. Villanueva sa bahay nila Mark. Saglit na tumahimik ang kwarto. Hindi alam ni Mrs. Villanueva kung ano ang gagawin. Pilit niyang iniisip kung paano makakabawi sa hindi magandang impresyon na ibinigay niya kay Stephanie noong kanilang unang pagkikita. I apologize, Miss Stephanie. Biglang sabi ni Mrs. Villanueva, nahihiya.
Hindi ko alam na ikaw pala ang anak ni Mr. Christian. Hindi ko sinasadya. I wasn't aware of who you really are. Ngumiti si Stephanie bagamat ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. It's okay, Mrs. Villanueva. Sagot niya ng kalmado. Wala pong problema yon. Ngunit halata ang pagkalito at pagsisisi sa mukha ni Mrs. Villanueva. Alam niyang mali ang ginawa niyang panghuhusga kay Stephanie noong una silang nagkita. At ngayon ay hiyang-hiya siya dahil ang babaeng iyon pala ay anak ng kanyang boss. Napatango na lamang si Christian. Hindi pa lubos na nauunawaan ang kabuuan ng nangyari. Ngunit alam niyang may naging tensyon sa pagitan ng dalawa. Well, it's good that you both know each other now. I'm sure magkakaroon tayo ng magandang samahan moving forward. Sabi ni Christian, sinusubukang gawing magaan ang sitwasyon. Nakangiti lamang si Stephanie, sinusubukan rin maging positibo sa kabila ng lahat. Alam niyang hindi naging maganda ang first impression ni Mrs. Villanueva sa kanya. Ngunit nais niyang ipakita na hindi siya nababahala sa mga panghuhusga. Sa kabila ng kanyang pagiging probinsyana at sa kabila ng kanilang yaman, nanatili siyang mapagpakumbaba. Isang aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, alam ni Mrs. Villanueva na kailangan niyang ituwid ang kanyang pagkakamali. Ngunit para kay Stephanie, mas mahalaga ang pagpapatawad at pagpapakumbaba. Alam niyang hindi sukatan ang yaman o posisyon upang makuha ang respeto ng iba. Bagkus, ito ay nasa pagkatao at kung paano ka makitungo sa iyong kapwa. Habang lumalabas ng opisina si Mrs. Villanueva, hindi maiwasang mapaisip si Stephanie. Maraming bagay ang nagbago sa kanilang relasyon. Ngunit naniniwala siyang lahat ng iyon ay maitatama sa tamang panahon. Pagkatapos ng kanilang pagtatagpo sa opisina, hindi mapakali si Stephanie. Alam niyang kailangan niyang ipagtapat sa kanyang ama ang buong sitwasyon. Hindi lamang ang tungkol kay Mrs. Villanueva, kundi pati na rin ang kanyang relasyon kay Mark. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, napagpasyahan niyang sabihin ang lahat. Papa, bungad ni Stephanie, halatang kinakabahan. May kailangan po akong ikwento sa inyo. Tumigil sa pagkain si Christian at tumingin sa anak. Ano yun anak? May problema ba? Huminga ng malalim si Stephanie at nagsimulang magpaliwanag. Papa, si Mark, anak po siya ni Mrs. Villanueva at saglit siyang tumigil, sinusubukang sukatin ang reaksyon ng ama. Boyfriend ko po siya. Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagkainan. Tinitigan ni Christian ang anak, ngunit sa halip na magalit o magulat, ngumiti ito ng bahagya. Sabi ni Christian. So that explains why Mrs. Villanueva was so flustered earlier. Di ko alam na may relasyon ka pala kay Mark. Naging seryoso ang ekspresyon ng ama, ngunit halatang hindi siya galit. Bakit mo naman itinago sa akin to anak? Sorry papa, sabi ni Stephanie, tinitingnan ng kanyang plato. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo At may nangyari po kasi noong unang pagpunta ko sa bahay nila. Hindi po maganda ang first impression ng nanay ni Mark sa akin. Napahiya po ako dahil sa damit ko at nung sinabi ko pong may lahi akong probinsyana, medyo naging bastos po siya. Kaya natakot po akong ikwento. Tumango si Christian, ngunit nanatiling kalmado. Naiintindihan ko anak. Masakit talagang mapahiya, lalo na kung galing ito sa isang taong may mas mataas na posisyon. Pero hindi lahat ng tao ay makakapagpakita agad ng respeto. Minsan, kailangan natin silang intindihin. Huminga ng malalim si Stephanie. Pero papa, hindi ko po talaga alam kung paano ko haharapin si Mrs. Villanueva pagkatapos ng lahat. Alam ko pong mali ang panghusga niya sa akin pero ayoko rin naman pong magpatuloy na may gap kami. Lalo na dahil si Mark ang boyfriend ko. Ngumiti si Christian at hinawakan ang kamay ng anak. Stephanie, tama ang ginawa mo na hindi ka pumatol sa nangyari. Hindi mo hinayaang masira ang pagkatao mo dahil sa sinabi ng iba. Pero importante rin na patawarin mo si Mrs. Villanueva.
Hindi ibig sabihin nun na tama ang ginawa niya. Pero sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinapakita mo na mas mataas ka sa anumang panghuhusga. Tahimik na tumango si Stephanie. Alam niyang tama ang kanyang ama. Patawarin ko po siya, Papa. Gusto ko rin naman pong maging maayos ang relasyon namin, lalo na para kay Mark. Matapos ang kanilang pag-uusap, mas gumaan ang loob ni Stephanie. Nalaman din ni Mark ang nangyari sa usapan nilang mag-ama at pinuri siya nito sa pagiging kalmado at mapagpatawad. Nagpa siya si Stephanie na harapin si Mrs. Villanueva sa isang mas positibong paraan. Isang linggo matapos ang nangyari, inimbitahan muli ni Mark si Stephanie sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas bukas ang loob ni Stephanie at handa siyang ayusin ang relasyon nila ng ina ni Mark. Nang dumating si Stephanie sa bahay, malugod siyang sinalubong ni Mark at ilang sandali pa, lumabas si Mrs. Villanueva. Stephanie, bungad ni Mrs. Villanueva, halatang may kaba sa kanyang boses. I owe you an apology. I wasn't fair to you the last time we met. Hindi ko dapat hinusgahan kaagad ang pagkatao mo, lalo na dahil sa simpleng bagay tulad ng iyong background. Pasensya ka na. I'm truly sorry. Napatingin si Stephanie kay Mrs. Villanueva at sa sandaling iyon, nakita niya ang sinseridad ng babae. Napagtanto niya na lahat ng tao ay may pagkakataon para magbago at magpakumbaba. Okay lang po yun, Mrs. Villanueva. Sagot ni Stephanie na may ngiti sa kanyang mukha. I understand po. Wala na po yun sa akin. Masaya po akong naririnig to mula sa inyo. Halatang gumaan ang pakiramdam ni Mrs. Villanueva. Nagpakita ng ngiti si Mark at halatang natutuwa sa magandang kinahinatnan ng kanilang relasyon. Mula noon, unti-unting bumuti ang relasyon ni Stephanie kay Mrs. Villanueva. Nakita ng ina ni Mark na hindi lamang yaman ni Stephanie, kundi isa siyang mabuting tao na tunay na nagmamalasakit sa kanyang anak. Ang tensyon sa pagitan nila ay napawi at nagpatuloy ang relasyon ni Stephanie at Mark ng mas masaya at puno ng pag-asa. Habang nagpatuloy ang kanilang relasyon, mas napatunayan ni Stephanie sa kanyang sarili na kahit anong panghuhusga ang harapin niya, mas mahalaga ang kung sino siya bilang tao. At sa gabay ng kanyang ama, natutunan niyang patawarin, umintindi, at ipakita ang kabutihan sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Sa wakas, nagkaroon sila ng isang masayang samahan, at si Stephanie, Mark, at ang kanilang mga pamilya ay nagpatuloy sa isang masaya at maayos na buhay, puno ng respeto at pagmamahal para sa isa't isa.